Nagulat si Zofan dahil pamilyar sa kanya ang salamin na ipinakita ni Hong. Naisip niya na kagayang araw nito ang salamin na ibinigay sa kanya ni Commander Ding. Nagtanong si Hong kay Zofan kung alam ba raw nito kung para saan ang hawak niyang salamin. Hindi sumagot si Zofan kaya sinabi na lang ni Hong na malalaman na niya rin daw ito. Naglakad si Hong at itinapat ang hawak niyang salamin sa isang bilog na bagay na nakalagay sa isang maliit na poste. Nagulat si Zofan noong may bigla na lang bumukas malapit sa kinatatayuan nila. Ngayon niya lang nalaman na may basement pala doon. Naalala ni Zofan ang mga panahon na naglalaro sila ng taguan ng kanyang ina. Sinabi ng ina ni Zofan na kapag nahanap raw siya nito ay dadalhin niya raw ito sa isang mamahaling restaurant. Pero kapag hindi raw siya nito nahanap ay magpupunta pa rin daw sila sa restaurant, kaso nga lang ay sa gabi na sila magpupunta. Agad namang pumayag noon ang batang si Zofan, naisip niya na talagang pinaka-the best na raw ang kanyang ina. Isasama nga raw siya nito para kumain ng masasarap na pagkain kahit na hindi niya ito mahanap. Mabait nga raw ang kanyang ama pero wala nang hihigit pa sa kabaitan ng kanyang ina. Naisip ni Zofan na kahit ano nga raw ang paghahanap niya noon sa kanyang ina ay hindi niya nga raw ito mahanap. Habang nakatingin sa basement ay naisip ni Zofan na ngayon nga raw ay mukhang alam na niya kung bakit hindi niya ito mahanap noon. Tinanong ni Hong si Zofan kung nagulat ba raw ito. Ganoon rin daw kasi ang naging reaksyon niya noong unang beses na nakapunta siya doon. Hindi nga raw siya noon makapaniwala na ang miasma dispersing device ay nakalagay sa ganoon kasikretong pasilidad, lalong-lalo na nga raw at napabayaan na ang lugar na ito. Habang naglalakad sa loob ng basement ay nagtanong si Zofan kung bakit daw doon inilagay ng Dark Star ang miasma dispersing device, hindi ba raw delikado kung may ibang tao ang makaalam ng lugar na yun. Sumagot naman si Hong na isang araw itong sikreto pero sasabihin na niya nga rin daw ito kay Zofan tutal naman ay parte na rin ito ng kanilang misyon at wala rin naman daw siyang ibang rason para itago pa ito. Pinaliwanag ni Hong na ang miasma dispersing device nga raw na ginagamit nila ay hindi talaga inimbento ng kanilang organisasyon, nadiskubre nga lang daw nila ito habang nagsasagawa sila ng isang ekspedisyon. Sa palagay nga raw nila ay matagal nang nakatayo ang pasilidad na ito bago pa man mangyari ang monster outbreak sa lungsod. Binanggit din ni Hong na ayon daw sa kanilang mga espesyalista, ang research center daw na ito ay itinayo para gamitin sa pagpigil sa mga halimaw. Sa kasamaang palad nga raw ay kaunti lang daw ang naiwan doon tungkol sa ginagawang research. Ang pinakamalaki lang daw na nadiskubre nila sa lugar na ito ay ang mga miasma dispersing device. Pagkabukas ni Hong sa pinto ay doon na nakita ng ating bida kung ano ang itsura ng tinutukoy na mga itong kagamitan na kayang magtaboy sa miasma. Habang pinagmamasdan nito ni Zofan ay napapaisip siya kung talaga bang makakaya nitong itaboy sa ibang lugar ang kumakalat na monster miasma. Iniisip din ni Zofan kung kaya ba raw hindi niya makita-kita noon ang kanyang ina ay nang dahil sa may ginagawa pala itong pagsasaliksik sa loob ng pasilidad na ito. Inilabas na ulit ni Hong ang dala niyang salamin. I-activate na nga raw niya ngayon ang miasma dispersing device. Natuwa naman si Fu Ren habang pinapanood ang pag-a-activate na ginagawa ni Hong, nagagandahan siya habang pinapanood ang unti-unting paggalaw ng device. Sinabi naman ni Hong na hindi lang daw ito basta-bastang nakakaakit, napaka-magical nga raw nito dahil nagagawa rin itong itaboy ang kumakalat na monster miasma. Habang nanunood ay napapaisip si Zofan kung ang kanya ba raw ina ang nakaimbento ng nasa harapan nilang kagamitan, marahil ay maaari raw siyang makahanap doon ng mapapakinabangan niyang impormasyon. Bumilis na ang pag-ikot ng miasma dispersing device, nagtanong si Zofan kung ngayon ba raw ay activated na ito. Sa labas ng sikretong pasilidad ay unti-unting umusbong ang mga nagkukulay lilang mga ugat. Sa mga ugat ay unti-unting naglabasan ang napakaraming kulay lilang liwanag na maihahambing sa mga petals ng mga bulaklak. Naisip ni Zofan na mukhang ang totoong gamit raw pala ng kagamitang ito ay hindi para itaboy sa ibang lugar ang monster miasma kundi ay i-purify ito mismo. Unti-unti nang bumababa ang monster miasma pollution level matapos nilang i-activate ang miasma dispersing device. Sinabi ni Hong na gumagana na nga raw ito kaya maaari raw muna silang magpahinga. Sinabi niya rin na tamang-tama nga raw ito dahil kailangan na rin niyang gamutin ang tinamo niyang sugat. Nagulat naman si Zofan noong malaman nito na nagkaroon pala ng sugat si Hong. Sinabi ni Hong na isa nga lang daw siyang novice warlord at walang malahalimaw na lakas na gaya ng kay Zofan,
Imposible nga raw na hindi siya magtamo ng anumang pinsala matapos niyang salubungin ang ginawang pag-atake ng nakalaban nilang B-rank monster. Kung may lakas nga raw siya na gaya ng kay Zofan ay gagalaw na nga raw siya ng mag-isa at hindi na niya kakailanganing sumali pa sa isang grupo. Sinabihan ni Hong si Zofan na bakit raw nakatingin pa rin ito, lalagyan niya nga rin daw ng benda ang iba pa niyang sugat sa kanyang katawan. Agad na tumalikod si Zofan noong mapagtanto nito na huhubarin pala ni Hong ang suot nitong damit. Nagpaliwanag din siya na dapat daw ay sinabi rin ito agad sa kanya. Natuwa naman si Hong sa naging reaksyon ni Zofan, napakamahiyain daw pala ng lalaking ito. Sa butas ng West Abyss Monster Chasm ay may halimaw na nagsalita at sinabi na unti-unti ng araw nawawala ang kumakalat na monster miasma. Pinalabas ng halimaw na ito ang isa niyang galamay sa butas ng Monster Well. Sa galamay ng halimaw na ito ay isa-isang naglabasan ang napakaraming ahas na halimaw. Inutusan ng halimaw ang mga pinakawalan niyang kampo na hanapin daw ng mga ito ang dahilan kung bakit nawawala ang mga miasma. Kapag nakita nga raw nila ito ay agad nila itong sirain o patayin. Ngayon ay nagkakaroon na ng kulay berde sa monster miasma pollution level, indikasyon ito na unti-unti nang bumubuti ang kalagayan ng buong lugar. Sinabi ni Hong na aabutin nga raw ng 2 araw bago tuluyang maglaho ang kumakalat na monster miasma. Namangha si Fu Ren dahil napaka-epektibo nga raw pala ng kagamitang ito, kung sino man daw ang gumawa nito ay tiyak na isa itong napakatalinong tao. Sumang-ayon din si Hong sa sinabi ni Fu Ren, malamang nga raw ay isang extraordinary genius ang taong nakaimbento nito. Pero ayon nga raw sa mga espesyalista ng kanilang organisasyon, sa palagay raw nila ay namatay ang gumawa nito habang nagaganap noon ang monster outbreak sa lungsod ng Sierra. Habang nakikinig ay naisip ni Zofan na mali raw ang hinala ng mga ito, hindi raw namatay ang kanyang ina nang dahil sa nangyaring monster outbreak, bago pa nga raw ito nangyari ay nasawi na ito sa hindi niya malamang dahilan. Nagulat ang grupo ni Zofan noong makarinig sila sa loob ng pasilidad ng pagtunog ng alert siren. Pagkatingin nila sa mga ipinapakitang imahe sa screen ay nakita nila ang napakaraming snake monsters na sinisira ang mga ugat na inilabas ng miasma dispersing device. Sinabi ni Zofan na mukhang nilulusob daw ang lugar na iyon ng mga halimaw. Nagtataka naman si Hong kung paano nga raw ng mga ito natuntun ang posisyon ng kanilang lugar. Naisip ni Hong na kapag nagpatuloy nga raw ang ginagawa ng mga nasa labas na halimaw ay mababaliwala raw ang hirap nila. Pupunta na nga raw siya ngayon sa labas para pigilan ang mga ito. Pinigilan ni Zofan si Hong sa pag-alis nito, sinabi niya na injured pa nga raw ito, bakit nga raw parang sabik na itong mamatay. Sinabihan ni Zofan si Hong na siya na lang daw ang lalabas, ipaubaya na raw nito sa kanya ang lahat. Matapos sirain ng mga dumating na halimaw ang mga kulay lilang ugat ay unti-unti na ulit kumalat sa hangin ang monster miasma. Habang tumatakbo ang ating bida ay naisip nito na kapag nga raw wala silang ginawa ay hindi na rin magtatagal at magagawa na rin ng mga halimaw na makapasok sa loob ng sekretong research center, hindi niya raw maaaring hayaan na mangyari ito. Narinig ni Zofan sa suot niyang earpiece ang nababahalang boses ni Hong, sinabi nito na mag-ingat nga raw si Zofan dahil ngayon pa niya lang rin daw nakita ang ganoong klase ng halimaw. Sa napapanood niya nga raw ay may kakayahan din ng mga halimaw na ito na maglabas ng mga nakakalasong atake, mukhang napakahirap nga raw ng mga itong lapitan. Sumagot naman si Zofan at sinabihan si Hong na kumalma raw muna ito at maghanda na sa pagbubukas ng sikretong labasan, sinabi rin ni Zofan na alam niya raw ang kanyang ginagawa at alam niya rin kung hanggang saan ang kanyang limitasyon. Habang tumatakbo ay may biglang napansin si Zofan sa nadaanan niyang pader. Napagtanto niya na nagkaroon ito ng reaksyon nang dahil sa napalapit ito sa nasa bewang niyang salamin. Nagtataka siya kung bakit nga raw kaya pumapasok ang liwanag ng dala niyang salamin sa nadaanan niyang pader. Pero saka na nga raw niya ito iintindihin dahil kailangan niya munang unahin ang mga snake monster na nasa labas, kapag natapos nga raw siya doon ay saka na niya lang ito babalikan. Pinagpatuloy ng mga ahas na halimaw ang ginagawa ng mga itong pagsira sa buong lugar. Wala silang kamalay-malay na aatakihin na lang sila bigla ni Zofan habang gamit-gamit ang skill nito na Shadow Flash Blade. Inatake ni Zofan ang lahat ng nakikita niyang snake monster hanggang sa maubos niya ang lahat ng malapit sa kanyang halimaw. Nagtaka si Zofan kung bakit ganoon lang kadali namatay ang mga inatake niyang halimaw, sinabi niya na hindi raw pala ang mga ito malalakas.
Habang nakatingin sa mga putol-putol na katawan ng mga halimaw ay may biglang ipinagtaka si Zoufan. Nagtataka siya kung bakit nga raw walang mata ang mga pinatay niyang snake monsters. Tinanong ni Hong si Furen kung pamilyar ba raw ito sa mga halimaw na nasa labas. Sumagot naman ng batang si Furen na hindi pa nga raw niya nakikita ang mga halimaw na ito noon, malamang nga raw ay nanggaling pa ang mga halimaw na ito sa kalaliman ng West Abyss Monster Chasms nang dahil sa pagkalat ng miasma. Sinabi ni Zoufan kay Hong na mukhang may kakaibang araw sa mga halimaw na ito, pero hindi naman daw ang mga ito malalakas. Mukhang hindi nga raw ang mga ito banta para sa kanila. Sinabihan ni Hong si Zoufan na kailangan pa rin daw nitong mag-ingat. Kahit napakadaling pinatay ni Zoufan ang mga halimaw ay hindi pa rin mapalagay si Hong, masama nga raw ang pakiramdam niya sa pangyayaring ito. Pakiramdam niya nga raw ay parang may nag-oobserba sa lugar kung nasaan sila. Inireport ni Zoufan kay Hong na matatapos na raw siya doon, hindi niya nga raw inasahan na ganoon lang ito kadali. Mukhang nasobrahan daw pala sila sa pag-aalala. Sumang-ayon din si Hong sa sinabi ni Zoufan, mukhang nag-alala nga raw sila ng walang dahilan. Kahit nga raw kakaiba ang mga halimaw na ito ay pangkaraniwan lang daw ang taglay ng mga itong lakas, sa palagay nga raw niya ay parang mga C-rank monsters lang ang mga ito. Hindi inalis ni Furen ang tingin nito sa screen kaya mabilis niyang nakita ang mga nangyayari. Ipinaalam niya agad kay Zoufan na hindi pa raw pala patay ang mga nakalaban nitong halimaw. Sinabihan ni Furen at Hong si Zoufan na mag-ingat daw ito. Agad na nakaalis si Zoufan bago pa man siya masakmal ng bunganga ng nabuong malaking snake monster. Napaisip si Zoufan kung ang mga maliliit ba raw na halimaw na inaatake niya kanina ay parte lang pala ng iisang halimaw. Mukhang kakailanganin na nga raw niyang subukan sa halimaw na ito ang bagong skill na kanyang natutunan. Isa nga raw itong group attack na nakabase sa kanyang skill na Shadow Flash Blade. Ang galaw nga raw na ito ay naglalabas ng umiikot na puwersa na gumagawa ng isang cyclone ng sword energy. Mabisa nga raw ang skill niyang ito para ipangpatay sa napakaraming targets. Sa palagay niya nga raw ay hindi na makakaligtas ang malaking snake monster sa atake niyang ito. Pagkawasak ni Zoufan sa katawan ng halimaw ay nagulat na naman ito sa kanyang nakita. Sigurado nga raw siya na nadurog na niya ng buo ang katawan ng halimaw, bakit nga raw nabubuo na naman ito? Matapos ang ilang segundo ay nabuo na ulit sa harapan ni Zoufan ang malaking snake monster. Gulat naman sina Hong at Furen sa napapanood nila, ano nga raw klase ng halimaw ito? Sinabi ni Zoufan na sigurado nga raw siya na napatay na niya ito. Bakit nga raw nabuhay na naman ito? Pinayuhan ni Hong si Zoufan na tumakbo na raw muna dahil hindi nga raw pangkaraniwan ang kinakaharap nitong halimaw. Noong papaatras na si Zoufan ay may biglang ibinuga ang malaking snake monster sa posisyon ng ating bida. Kinabahan ang nanunood na sina Hong at Furen dahil nahuli nga raw ng halimaw si Zoufan. Sinabi ni Zoufan na mukhang ayaw nga raw siyang patakasin ng kinakalaban niyang halimaw. Wala na nga raw siyang ibang pagpipilian kundi labanan na lang ito. Agad na binasag ni Zoufan ang skill na ipinangkulong sa kanya ng halimaw. Pagkatakas niya sa loob ay agad naman niyang nilapitan ang malaking snake monster. Aatakihin na sana ni Zoufan ang ulo ng halimaw pero bigla na lang siya nitong inunahan ng pag-atake gamit ang buntot nito. Sinabi ni Zoufan na mas malakas pa nga raw ang halimaw na ito kung ikukumpara sa mga normal na B-rank monster, pero titingnan niya nga raw kung uubra ito sa gagamitin niyang skill. Mabilis na inatake ni Zoufan ang malaking snake monster sa iba't ibang posisyon nung i-activate na niya ang kanyang skill na Monster Core Ultimate Explosion. Sinabi ni Furen kay Hong na napakalakas nga raw ni Zoufan, hindi ba raw isang B-rank monster ang halimaw na kinakalaban nito? Sumagot naman si Hong na hindi nga lang daw ito isang ordinaryong B-rank monster, mas malakas pa nga raw ang halimaw na ito kaysa sa mga Wind Beast Claw na humabol sa kanila kanina. Ang ikinakagulat niya raw sa napapanood nilang ito ay ang stamina na taglay ni Zoufan. Napakatagal na nga raw nitong nakikipaglaban pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nababawasan ang lakas ng mga ginagawa nitong pag-atake. Nagtanong si Furen kay Hong kung ibig sabihin ba raw noon ay mapapatay na ni Zoufan ang kalaban nitong halimaw. Sinabi naman ni Hong kay Furen na mahirap raw sagutin ang tinatanong nito dahil hindi nga raw karaniwang halimaw ang kinakalaban ni Zoufan. Hangang-hanga ang batang si Furen sa lakas at bilis na ipinapakita ng ating bida.
Hindi naman makapaniwala si Hong dahil napakabilis nga raw gumaling ng malaking snake monster. Pagkabuo ulit ng halimaw ay nagulat si Zofan sa mga sunod na nangyari. Gulat na gulat rin sina Fu Ren at Hong sa napapanood nila sa kaharap nilang screen. Nagtanong ang malaking snake monster kung si Zofan ba raw ang may kagagawan kung bakit nawawala ang kumakalat na monster miasma. Hindi makapaniwala si Zofan na nagagawang magsalita ng kalaban niyang halimaw. Sinabi naman ni Hong na may kakayahan nga raw ang halimaw na ito na makapagsalita, sa taglay nga raw nitong talino ay maaaring isa itong A-rank monster. Habang kinakausap ng halimaw si Zofan ay nagkaroon ng malakas na vortex ng monster miasma sa pinakabutas ng West Abyss Monster Chasm. Gaya ng iniisip ni Hong, naisip rin ni Zofan na mukhang isang araw A-rank monster ang kaharap niyang halimaw dahil sa kakayahan nitong makapagsalita. Ang mga F, E at D-rank monster ay mga halimaw na kasing lakas ng mga Starfall Warrior, gumagalaw lang ang mga ito nang dahil sa kanilang instinct na pumatay. Ang mga C-rank monster naman ay nagtataglay lang ng kaunting talino para makapag-isip. Ang mga B-rank monster na kasing lakas ng mga intermediate warlords ay may kakayahang makapag-isip ng maayos, ang ilan pa nga sa mga ito ay nagtataglay ng katangian ng isang tao na gaya na lang ng Eagle Fox King. Ang mga A-rank monster naman ay mga halimaw na kasing lakas ng mga advanced warlords, ang talino na meron ng mga ito ay kasing tulad ng sa mga tao at may kakayahan din ang mga ito na magsalita at makipag-usap. Naisip ni Zofan na delikado nga raw siya dahil hindi pa nga raw niya makakaya ngayon na makipaglaban sa isang A-rank monster. Pero agad ding nabawasan ang kanyang pangamba noong maisip niya na sa kasalukuyan niyang lakas na isang novice warlord, ang kaya pa nga lang daw niyang talunin ay ang mga B-rank monsters at mga tao na babago pa lamang nagiging isang intermediate warlords. Kung totoo nga raw na isang ang A-rank monster ang kinakalaban niya, dapat daw ay hindi niya ito kayang labanan at kanina pa dapat siyang patay. Malakas nga raw ang kalaban niya ngayong halimaw pero hindi pa nga raw ito isang totoong A-rank monster, napapaisip siya kung isa ba raw itong pseudo A-rank. Nagsalita ulit ang malaking snake monster at nagbanta na sino man daw ang mag-alis ng miasma ay kailangan ng mamatay. Pagkabanggit ng halimaw ng pagbabanta nito ay agad nitong inatake si Zofan. Nagtaka naman si Zofan kung bakit bigla na lang bumulusok ang lakas ng kinakalaban niyang halimaw. Sinabi ni Hong na hindi na nga raw maganda ang kalagayan ni Zofan, kapag nagpatuloy nga raw ito ng ganoong pakikipaglaban ay maaari itong mamatay. Kailangan na nga rin daw niyang lumabas para tulungan ito. Humabol naman si Fu Ren sa papaalis na si Hong, sinabi niya na sasama rin daw siya sa pagpunta nito sa labas. Sinabihan ni Hong si Fu Ren na doon na lang daw ito, napakahina pa nga raw nito at para lang itong nagpapakamatay kapag napalapit ito sa halimaw. Sa lakas nga raw na meron ito ay magiging pabigat lang ito sa kanila. Sinabi naman ni Fu Ren na wala raw siyang pakialam kahit ano pang sabihin sa kanya ni Hong. Malalagay nga raw ito sa panganib kapag lumabas ito, iniligtas nga raw siya nito dati sa mga halimaw kaya hindi niya ito hahayaan na lumabas ng mag-isa. Sinabihan ulit ni Hong si Fu Ren na makinig daw ito sa kanya, doon na nga lang daw muna ito at hintayin na lang ang kanilang pagbabalik, ipinapangako nga raw niya na babalik siya kasama si Zofan. Umiyak ang batang si Fu Ren at sinabi kay Hong na lahat ng matatanda ay puro sinungaling, ganoong-ganoon rin daw ang sinabi sa kanya ng kanyang ama bago ito nawala. Nagulat sina Hong at Fu Ren noong makita nila na nakapasok na rin sa sikretong pasilidad ang mga maliliit na snake monsters. Habang nakikipaglaban ay nagtataka si Hong kung paano nga raw nakapasok sa loob ng basement ang lahat ng halimaw na ito. Nahihirapan na silang makipaglaban ng dahil sa dami ng mga halimaw at ng dahil sa inilalabas ng mga itong lason. Nag-alala si Fu Ren noong marinig nito ang pagsigaw ni Hong, mabuti na lang at nagawa pala nitong makaiwas sa lason na ibinuga ng halimaw. Tinanong ni Zofan si Hong kung bakit daw ito napasigaw, ano ba raw ang nangyayari sa loob ng research center. Sumagot naman si Hong at sinabi na nakapasok na nga rin daw ang mga halimaw sa loob ng basement. Sinabihan niya rin si Zofan na bumalik na agad doon dahil ang pakay nga raw talaga ng mga naroong halimaw ay ang sirain ng miasma dispersing device. Agad na inatake ng malaking snake monster si Zofan, sinabi ng halimaw na nangangarap nga raw si Zofan kung inaakala nito na makakabalik pa siya agad sa loob. Naisip ni Zofan na mukhang alam nga raw ng kalaban niyang halimaw ang binabalak niyang gawin. Hindi nga raw ito maganda dahil wala na nga raw siyang oras para labanan pa ito ng matagal.
Pagka-activate ni Zoufan sa kanyang espada ay naisip niya na kailangan ng araw niyang gamitin ang buo niyang lakas. Umentre si Zoufan at mabilis na inatake ang kalaban niyang halimaw gamit ang kanyang mga perfection level skill na Floating Steps of Luminosity at Shadow Flash Blade. Sa bilis ni Zoufan ay pinadaanan nito ng kanyang pag-atake ang buong katawan ng malaking snake monster. Nagkadurog-durog ang katawan ng halimaw sa ginawang pag-atake ni Zoufan. Napaisip si Zoufan kung napatay na ba raw niya ang halimaw. Mukhang hindi nga raw ito isang A-rank monster. Kung totoong A-rank nga raw ito ay hindi niya ito matatalo ng ganoong kadali. Nangamba si Zoufan noong makita nito ang dahilan kung bakit hindi na ulit nabuo doon ang halimaw. Kaya raw pala hindi ito agad nabuo ay nang dahil sa palihim na pala itong pumapasok sa loob ng research center.